good day and welcome back to my channel Love Life. For today's video about Shopee po tayo. At ang topic natin will be about paano magkaroon ng courier sa Shopee. So yes po, ito yung video na updated. As of today, March 7, 2020. So, by tomorrow ko na ito ma-upload, March 8. So, ito yung updated na proseso kung paano magkaroon ng integrated courier sa Shopee. But before that, para hindi kayo ma-confuse, banggitin ko kung ano yung mga naabutan ko ng process kung paano magkaroon ng courier sa Shopee. Before, dun sa mga naunang mga videos ko, mga nauna kong na tutorial dito sa aking channel about Shopee or about selling on Shopee. Ang process pa nun is, first you have to have an account on Shopee. And then you have to upload at least 10 active products sa yung shop. So, dapat at least 10 yun. Tapos, saka pwede kang magbenta under other logistics partner. After that, after 7 working days, magre-request ka kay Shopee for an integrated courier. So, yung review ni Shopee, more or less 1 week yan. So, ayun, saka ka palang bibigyan ni Shopee or possibly ring tumagal at pwede kang mag-follow up after at mabibigyan ka ng integrated courier for your shop na meron ng COD and free shipping. So, yun yung una. Yun yung naabutan ko over a year ago. Tapos, nagkaroon ng update sa Shopee siguro mga 6 to 8 months after. Kaya ang bago na naman proseso is kailangan mo magkaroon ng account sa Shopee. Sunod is para maging seller ka, kailangan mong dumaan sa Shopee seller registration or seller sign up. So may i-fill up kang Google form wherein kailangan mong i-fill in yung mga information na i-require sa iyo ni Shopee para ma-review ka to become a seller. So, kapag naging seller ka sa Shopee, kapag na-approve ka sa seller ni Shopee, ino-notify ka. So, by then, saka ka makakapag-upload ng iyong first product sa Shopee at magpo-fall ka naman under seller-owned shipping. So, nagbago yung term nila from other logistics partner, ngayon seller-owned shipping. So, para magkaroon ka naman ng courier sa Shopee, you have to fill up another form which is called the 3PL parang 3PL application, ganun siya, na kailangan mong i-indicate yung iyong pickup address. So, yun yung i-review ni Shopee para makahanap sila ng courier para sa iyong shop. So, tatagal yan normally within mga 1 week na review process bago ka magkaroon ng courier. Meron din na mas tumatagal. So, ayun. Saka ka, dun sa period after the review, saka ka ba lang bibigyan ni Shopee ng integrated courier for your shop. So, ayun. Tapos, ngayon, March 2020 nga, nagbago na naman ng proseso sa Shopee. So, ganito na po siya. So, una, kung meron ka ng account sa Shopee, so makikita mo na pwede ka nang mag-add ng product. So, mag-add ka ng product mo at magbebenta ka ng product under seller-owned shipping muna. After that, saka ka mag-fill up nung form na nabanggit ko kanina, same form, tinatawag siyang 3PL or third-party logistics application para magkaroon ka ng courier sa Shopee. So, kung meron ka ng account or Shopee account, so pwede mo na siyang gamitin. Pero kung wala ka pang account sa Shopee, you have to undergo Shopee sign up muna. Sign up ka sa Shopee, add your product under seller-owned shipping, and then apply ka for 3PL. So, yun na yung latest na proseso. Kasi baka ma-confuse yung iba, kaya binanggit ko. So, add your product, magbenta ka under seller-owned shipping, and then, apply ka for 3PL. So, dadaan ka sa, parang another review ni Shopee para magkaroon ka ng integrated courier. So, ayun.
Una kasi kapag seller-owned shipping ka muna, medyo manual. Kapag manual lahat ng proseso, yung una, kailangan mo humanap ng sarili mong courier kapag seller-owned shipping. Tapos, kapag ikaw mismo yung magdadala sa branch ng sarili mong produkto para i-ship out. Ayan, so medyo mano-mano, tapos wala pang cash on delivery. So pwede kang magkaroon ng cash on delivery kung meron kang parang terms na parang VIP terms sa mga courier wherein they do cash on delivery for your shop. Pero within Shopee, wala kang COD. Parang sarili mo na siyang parang ano ba yun? Sarili mo na siyang diskarte kung paano ka magkakaroon ng cash on delivery. So, yun yung under seller-owned shipping. So, yung ano naman, sa pagkakaroon naman ng integrated courier, medyo mas mapapadali yung trabaho mo as a seller. Kasi pipick upin na lang yung orders from your shop. So, wala nang bayad-bayad, wala nang abono muna sa shipping fee. Tapos, ayan, magantay ka na lang na ma-deliver yung produkto at, ayun, pumasok yung kita mo sa iyong Shopee wallet. So, hindi na siya ganun katrabaho kapag meron ka ng integrated courier. So, ayun nga, as mentioned kanina, kailangan mong mag-apply for 3PL or third-party logistics para magkaroon ka ng courier. So, yung link ng form, ilalagay ko sa description box para i-click nyo na lang. So, pag-click nyo ng link, ang lalabas is yung form. Ang title ng form is Shopee Seller 3PL Shipping Sign Up. So, ayun. Ang unang i-require sa'yo is yung, ilalagay ko dito yung yung photo para makasunod kayo. So, yung unang ilalagay is yung email address, tapos yung Shopee username. So, yun. Huwag kayong magkakamali ha sa mga ilalagay nyong information dito kasi kasi ito yung i-review ni Shopee. So, kapag nagkamali kayo, parang, magko-correct pa kayo. Kontakin nyo pa si Shopee para i-correct. So, maging careful na lang sa paglalagay ng information. So, email address muna, tapos, username, and then click the next button. So, paglipat ng on the next page, yung makikita nyo is yung i-require kayo ng pick-up address. So, bakit pick-up address yung ilalagay mo? Kasi, yun ang i-review ni Shopee. So, kapag kasi meron kang integrated courier, pick upin na lang ng courier yung mga orders from your pick-up address. So, ang gagawin ni Shopee is maghahanap siya ng courier among dun sa mga partners niya ng fit na integrated courier na pwedeng mag-pick up ng mga orders from your pick-up address. So, ganun siya. Yun lang yung i-require ni Shopee. So, ang unang makikita is yung region. So, ayan, nandito siya. Yung region, so sa region, merong mga options, yung kung from NCR ka or Metro Manila, yun ang ilagay mong code. MN kung Mindanao, NOL kung North Luzon, SOL kung South Luzon, VIS kung Visayas. So, pipili ka dun sa mga options sa drop-down arrow. Next is yung city, tapos province, then yung barangay. So, ayun, isubmit mo lang yung form. Tapos, yan, i-review na siya ni Shopee. Normally, within 7 working days. Pwedeng mas mabilis or pwede rin namang mas tumagal. So, kung tingin nyo tumatagal na yung review at hindi pa kayo binibigyan ni Shopee ng courier, ayun, kailangan nyo nang mag-follow up from Shopee. Pwede nyo kontakin through their phone number, through their chat support service, at pwede rin naman through email. So, mag-follow up lang kayo kapag medyo tumatagal na si Shopee. For a while po. Okay guys, sorry na medyo nagkati yung lalamunan ko. So, ayun. So, move forward na tayo. So, paano mo ba malalaman kung meron ka ng courier sa iyong
sa iyong shop sa Shopee. Una, magkakaroon ka ng notification or makaka-receive ka ng notification sa Shopee na meron ka ng integrated courier. Tapos, i-mention sa iyo kung paano yung proseso ng, parang meron, pag-click mo nung notification na yun, madadirect ka dun sa proseso kung paano pag-pick up, pag-arrange muna pala ng pick up, pag-pick up ng courier. So, ano yung magiging preparations mo as a seller using the courier na binigay sa iyo ni Shopee. So, ayun, una yung notification, or pwede mo ring i-check under your shop. Yung pag-click mo ng me button, tapos my shop, so ilalagay ko dito, makikita mo yung word na my shipping. So, dun papasok yung list ng courier na ibibigay sa iyo ni Shopee. So, pwedeng ilan, pwedeng isa, dalawa, ganyan. Pero hindi siya ibibigay ni Shopee lahat ng courier para sa yung shop. So, para pipili lang si Shopee ng pinaka-fit na courier para sa shop mo. So, ayun, don't expect na makikita nyo lahat doon. So, makikita nyo lang bukod sa seller-owned shipping, meron ng ibang nakalist na courier names under my shipping. So, ayun, ito yung mga list of couriers ni Shopee sa ngayon. Ito yung meron ako, JNT, at saka Black Arrow. Tapos, Ninja Van, Exposed, Shopee Express, LBC. So, yung LBC, tinry ko siyang i-request kasi may commenter na nag-mention sa akin na meron na nga daw LBC. So, nung magtanong ako kay Shopee over their chat support, ang sabi, para sa mga mall sellers lang daw yun. So, hindi siya pwede sa mga individual sellers. I'm not sure kung tama yung binigay na info sa akin. Pero hindi ako na-approve to have LBC for my shop. So, gusto ko sanang madagdagan ng isa pang courier para magkaroon ng options yung mga buyer. Kasi yung may COD lang sa akin is yung JNT. So, anyways, ayun, ang sabi yung LBC for mall sellers lang daw. Tapos, meron pa yung Zoom courier. Tapos, yung Entrego kapag naman para sa mga overseas products. So, as individual sellers, so hindi tayo affected dun sa Entrego. So, ayun. Next, yun nga, na-mention ko kanina, hindi yan ibibigay lahat sa Shopee. So, in my case, nagkaroon muna ako noon ng courier. Una yung Black Arrow Integrated. So, yun yung unang courier na nagkaroon ako. So, next is, nag-request uli ako ng additional courier. Pero which is Black Arrow din naman. Black Arrow own packaging. So, para makapagbenta ako ng mas maraming items in one single order. Kasi, isa hanggang dalawang items lang yung kakasya sa pouch sa mga binibenta kong products. Kaya, nag-request ako ng panibago, which is Black Arrow own packaging. So, nagkaroon ako ng dalawa. Tapos, last year, November 2019, nawalan ng cash on delivery yung Black Arrow sa Shopee, and up to now, wala pa rin. Kaya, nag-request ako by then ng additional couriers or couriers for my shop. So, nagbigay ng tatlo si Shopee sa akin additional na yung Ninja Van, Exposed, and JNT. Unfortunately, yung Exposed at saka Ninja Van, not supported ang nakalagay para sa address ko. So, hindi ko sila magagamit. And luckily, may natira. Yung JNT nga. So, yun, nagkaroon ako ng JNT sa shop ko. So, meron na pa rin naman akong naka-enable na courier sa shop ko. Yung Black Arrow Integrated, Black Arrow Own Packaging, at saka JNT. Pero so far, yung mga orders ko ay puro JNT. So, ayun, yun yung kwento naman sa shop ko. So, paano ba mag-request ng additional courier kung sakaling gugustuhin mong magkaroon ng additional courier for your shop? Kunwari, binigyan ka lang ng isa ni Shopee at gusto mo pang madagdagan. So, mag-email ka lang kay Shopee and provide the following information. By the way, yung email address ni Shopee is support@shopee.ph. So, ilalagay ko dito, support@shopee.ph. Send lang po kayo ng email, sabihin nyo lang, your request, please, I would like to request for an additional courier for my shop. So, ganun lang. Tapos, provide, here are the information. Yung, ito, ilalagay ko yung listahan dito kung ano yung i-forward ng info, email address,
username, shop name, current courier, tapos desired courier, kung meron kayong mas prefer na courier, tapos yung complete pick-up address, tapos and lastly reasons in changing or adding courier. So yun, ano yung rason mo? Yung sa case ko nga dati, yun, yung huli kong request is, nilagay ko is to have cash on delivery feature for my shop dahil nga walang COD yung Black Arrow. So yun, i-mention nyo lang kung bakit gusto nyo magkaroon ng additional courier. Pwede nyo sabihin na to give more options for buyer, kung ano yung gusto nilang, para magkaroon ng option si buyer na pumili ng courier na prefer nila when buying from your shop. So ayun, kayo na lang maglagay ng information. Again, avoid nyo po yung errors sa pagbibigay ng information kasi yan yung i-review ni Shopee. So kung may mali sa information, so malamang tatagal yung review at possible din na kontakin kayo ni Shopee or ng isa sa agent nila sa Shopee para i-confirm yung information. So kapag mga ganong kaso is tumatagal yung proseso ng review. Kaya ayun, avoid nyo po yung errors. Kung ano talaga yung info or details ng shop nyo, yun yung ilagay nyo. So yun, ilagay nyo palagi yung correct and complete information. So may nakapagsabi na commenter din nagsabi na 1 courier per month lang daw yung pwedeng i-request sa Shopee. I'm not sure kung hindi ko pa na-confirm yun kay Shopee kasi sinubukan ko nga mag-request ng LBC at na-disapprove yung request ko. Kaya nakalimutan ko na rin mag-i-inquire kung totoo ba na 1 courier per month lang yung pwedeng i-request. So, ayun, kapag tumatagal yung time, normally 1 week nga lang yan, at hindi pa kayo nabibigyan ng additional courier, just follow from Shopee. Send lang po kayo ng email or maybe i-forward nyo yung dati yung email sa Shopee para tapos meron silang ibibigay na ticket number or reference number para makapag-follow up kayo kasi merong automated na reply sa yung email kapag nag-send ka ng email dun sa support@shopee.ph. So ayun. So, ano ba yung kinakaganda ng pagkakaroon ng integrated courier sa Shopee? Una, syempre may free shipping. So, yung free shipping, ito yung paggamit ng buyer ng free shipping voucher para magkaroon siya ng discount on the shipping fee. So, isang magandang, pang-attract yun sa mga buyers na meron kang free shipping for your shop. So, kapag meron kang courier sa shop, automatic meron kang free shipping. So, in general po yun. Yung naman, meron kang cash on delivery except yung na-mention ko, Black Arrow. So, sa ngayon, wala pa rin cash on delivery yung Black Arrow. For the rest of the couriers ni Shopee na na-mention ko kanina, meron lahat yun na cash on delivery. Next is yung pag-pick up ng order. So, kapag meron ka ng courier, so pinipick up na lang yung orders from your pick-up address. So, hindi ka na pupunta sa branch nila. Or, sa case naman ng JNT, may option na drop-off. Pwede kang mag-drop-off ng mga packages sa kanilang branch kung meron kang JNT. Pero in my case, pick-up lang kasi ang layo ng medyo malayo-layo yung JNT branch mula sa amin, mga 1.5 hours siguro yung tatakbuhin pa kung naka-tricycle para pumunta doon. So, I opted na pick up na lang. So far, okay naman yung service ng JNT sa akin. Plus yung Black Arrow dati. So, ginawan ko na yan ng review. Yung dalawang courier na yan. So far, okay sila parehas sa akin. Kaya, ayun, go pa rin ako with JNT. So, ayun guys, yun muna yung gusto kong i-share for this video. Sana hindi kayo nalito sa mga pinagsasabi ko. And by the way, if you are new to my channel, please subscribe po. Click the subscribe button below. Plus the bell button na rin para on my next uploads na katulad nito ay automatic kayong ino-notify ni YouTube. Again guys, thank you very much for watching. Salamat sa pagtangkilik sa channel ko at
So, lalo pa sa mga regularly nanonood ng mga videos ko. Thank you very much and God bless po sa atin.